Magandang araw sa ating lahat. Narito na naman ako sa aking libangan na proposal ko ito na maging headquarters ng BBM headquarters, na kung saan ay napag-usapan namin na ang kayamanan ng Marcos ay ipamamahagi sa sambayan ng Pilipino. Ngunit hindi natuloy. Ito sana yung pinaka-headquarters ng vanguard of democracy. Ngayon, malakas ang hangin, malakas ang hangin. Nandito ako sa paanan ng Sierra Madre Mountain at nasa Marcos Highway ako, o tinatawag nilang Infanta Marikina Road. So, malakas ang hangin. Oh! Tutumba. Malakas ang hangin. Lumakas. Nung nagsimula ako, lumakas ang hangin, So, mayroon yatang ipahiwating nito, Dahil lang iayos ko. At malakas ang hangin. Okay, patuloy tayo. Dahil nga hindi natuloy ang ating pangarap na maging isang bahagi tayo na magbibigay ng kinabukasan ng ating mga kababayan Pilipino. Ito lang ang gusto kong itanong sa sambayan ng Pilipino. Kung ikaw ba'y pumupuna o nagsasuggest sa ating gobyerno, ikaw ba'y lumalaban sa gobyerno? O di kaya nakakatulong tayo sa programa ng gobyerno? Okay. Na sinasabi naman nila na tayo ay nanggugulo. Mukhang mali eh. May rally ba kami na magulo? Hindi naman kami makakaliwa. 40 years ako, o kami ng aking mga kasamahan, ako mismo, 40 years ako naglingkod sa bayan. I started to give my service in the age of 13 years old. At nagretiro ako December 2013. So yun yung aking serbisyo. After that, 13, nagpahinga ako. 17, after 2013, pumasok ako ng reservist for almost 2 years. Dahil nagtuturo ako ng patungkol sa reservist at saka ROTC. Pagdating ng 2013, ng mga sabi natin 15, ako ay nagpahinga ng 1 taon, nagmuni-muni. Pagpasok ng Duterte administration 2016, ako ay nag-apply bilang isang volunteer na nilagay ko sa aking resume. Kahit ako ay walang sweldo, basta magampanan ko lang yung aking responsibility. Ang aking ibinolunteer noon ay doon sa Malacanang Action Center. Dahil ang director doon sa Malacanang Action Center ay incompetent in hotel. Kaya lagi ko silang nasisermonan. Pero sa ganun pa man, dahil wala akong connection, ayaw kong lumapit, basta ang akin lang nag-apply, hindi pala pwede ganun. Kasi sabi ni Pangulong Duterte noon ay hindi kailangan ng padrino. So hindi ko kinailangan ng padrino, nakapile ako. Sana kung yung aking konsepto na ginamit ng Armed Forces of the Philippines, yung area clearing, at ginamit ko, binigay ko sa mga sekretary ng ating Pangulo Duterte, ay hiningi pa yung konsepto, pero sa huli hindi pa rin nanaig yung aking mga konsepto. So dumating ng 2017, ako ay nag-Grab driver at saka Uber driver up to 2019, less than 2 years, Nag-Grab ako, Grab operator.
Kasi 3 yung unit ko, o 4 yan, 4 o 4. So, ngayon, napansin ko, medyo mahirap mag-manage, mahirap maghanap ng driver. So, ibinigay ko na lang sa mga anak ko yung aking sasakyan para sila na magtuloy ng maintenance. Ano? So, pagpasok ng 2019, wala pa rin ang ginawa, nag-standby pa rin ako. 2020, pandemic, ang daming kawawang Pilipino, doon ako nagsimula ng advokasya ko to fight corruption and fight communism. Doon bang sa fight corruption and communism, mayroon ba akong nilabag na batas? Yun yung tanong ko sa mga trolls at kontrabida sa akin. Mayroon ba akong nilabag sa batas o bagkos nakakatulong ako sa gobyerno? 2020 yun. Pagdating na 2022, before 22-21 ng last quarter, ay nagbuo ako ng Vanguard of Democracy at yan ay ginamit ng Pangulong Marcos through Colonel Samonte. Ano? So, nasa inner circle ako ng Marcos. Ikinikwento ko lang ito kasi lagi nilang akong tinatag na DDS, tinatag nila ako na nagpapabagsak ng gobyerno, tinatag nila ako na kontrabida sa ating Pangulo. So, bahala na kayo mag parusa o bahala na kayo magsintensya sa aking pagkatao. Pero tandaan ninyo, ang aking layunin ay makatulong ako sa gobyerno. Okay? So, pumasok ang 22, nanalo si Bongbong Marcos, nanalo kami. So, maraming meeting kami. Ang aming focus ay agrikultura. Marami kaming inaayos, ang dami namin in-invite. Yun pala ang masaklap. Kung saan pa naging sekretary si Pangulong Marcos, doon pa nagsimula ang corruption. Ang masama rin, ang kanyang may bahay ang involved sa corruption at yung kanyang busong kapatid na yun ang kasama namin sa mga meeting. Okay. After that na-involve si Martin Araneta sa Bureau of Custom at saka sa Agricultura, sa Department of Agriculture, hindi na kami nagkita o nag-meeting. Siguro, hindi ko lang alam kung sino ang mga ka-meeting niya. So, mga kababayan, dahil nga doon sa aking advokasya na makatulong sa ating bayan, minabuti kong lumabas ako sa Marcos because ayaw kong magamit ng mga manggagamit. Ayaw kong magamit sa masama. Gusto ko ako ay magamit sa kabutihan at katotohanan, mga kababayan ko. So ito, nandito ako ngayon na we form guerrilla forces. Na ang guerrilla forces, Filipino Guerrilla Forces, FGF, ang layunin nito ay protektahan ang ating bansang Pilipinas kung tayo lusubin ng mga intruder katulad ng China na sinasabi natin na papasukin tayo. Nakahanda ang Filipino Guerrilla Forces sa bawat sulok ng Pilipinas. Bawat barangay mayroon tayong Filipino Guerrilla Forces. And that is my objective, to help the armed forces of the Philippines. Dahil alam ko na hindi kakayanin ng armed forces. Dahil ang armed forces, they will confront yung mga main forces. But yung mga small forces, hindi nila kayang kakayanin. So, we form the Filipino Guerrilla Force. Ito na ngayon. Ngayon, we stand by the Filipino Guerrilla Forces kasi hinahinto naman ang attempt ng papasukin tayo ng China. So, doon ako pumasok ngayon sa advokasya na bakit hindi ko labanan ng corruption? Corruption lang ako dito sumasali. Kaya kung binibira ko si Pangulong Marcos because nakita naman natin, hindi na kailangan ipaliwanag, hindi na kailangan ng sinasabi niyong resibo. Ang daming resibo. Sobra sa resibo. Yung pagpirma niya na lang, number 1 na resibo na yun. Yung pag-approve na lang, at bilang isang Pangulo, lahat yan ay kanyang responsibility, command responsibility. So ako, nananawagan ako mga kababayan, na sana kung kami, ang UPI o ang Filipino Guerrilla Force, kumikilos
para gisingin ang mga kawatan sa Pilipinas. Kaya nga sabi nga, may lumabas sa DCRS sa balita, nagpo-form na ang MUP, policeman o militar, nagpo-form sila na parang katulad ng Alex Bungkayaw Brigade. Yung Alex Bungkayaw Brigade, pasensya kayo, malakas ang hangin sa paligid ko, ano? Yung Alex Bungkayaw Brigade, ang layunin nila, patayin nila ang lahat ng magnanakaw, at yan ay ginawa nila ng mga NPA. Ngayon, hindi na NPA ang kumikilos ngayon eh. Kung hindi, dating military and uniform personnel. Yan ang kumikilos ngayon. Hindi ko sinasabi kung siya ay retired or active. Yun yung sinabi ng DCRS. No? So sana gampanan nila ang kanilang tungkulin na kung hindi kaya ng gobyerno na masupil ang mga kawatan sa gobyerno, eh dapat talaga may alsamasa. Ha? Alsamasa. Although that is a violation of the law, pero wala tayong magawa kasi taong bayan yun nagagalit nasa gobyerno. So, ako nakikiusap ako sa inyo kung ang tingin nyo sa amin na kami ay kalaban ng gobyerno, hindi kami kalaban ng gobyerno. Bagkos kami ay tumutulong sa gobyerno. Now, kung sinusuporta natin ang Pangulong Marcos, dapat ipakita nyo yung resibo. Kayo na mismo ang hiningi ng resibo. Ano ang nagawang accomplishment ni Pangulong Marcos mula 2022? Ang sinasabi sa mag-research, wala nga akong ma-research eh. Kaya nga ako nagtatanong sa sinasabi nyo na, sasabihin nyo na, kailangan patuloy si Marcos kasi magaling na presidente. Magaling nga magnakaw eh. Kayo naman oo, aywan ko. So, mga kababayan, hindi dapat tayo mag-away-away. Bagkos, iisa lang ang layunin natin, ayusin natin ang bansang Pilipinas. Kung sino ang tiwali, dapat managot sa taong bayan. Yun lang hiling ko. Ang sino mang tiwali, sino mang anumang grupo yan, basta tiwali, managot sa taong bayan. Maraming salamat. Managot kayo sa taong bayan. Salamat.